Okay, magandang araw po sa ating lahat at ito, pag-usapan natin itong video na kumakalat ngayon, no? Ito ay lumang video dito kay Attorney Claire Castro, itong bagong PCO ng Malacanang. Okay? Nakita po natin ito sa post ni Tio Moreno. Sabi dito, the reason may be valid, Attorney Claire Castro, pero bungangera ka naman pala talaga, no? Di ba ayaw ng mga Marcoses ng ganyang, lalo na yung very New York, naging Kuala Lumpur, bigla ang branding. Kasi ang napapansin ng taong bayan nagtataka bakit ito yung kinuha na Presidential Communications Officer na ang ugali po ay palingkera talaga. Hindi ko lang alam kung baka si Mamshi ang kumuha dito. Kasi magkaugali sila, di ba? May video akong ipapakita sa inyo galing dito sa shared post, siguro ito ni Tio Moreno, na nagwala itong si Attorney Claire. Okay? Galit na galit, sumisigaw, para talagang tagapalengke ito. Yan ang panoorin natin, ha. Kayo nang humusga, ha. Kayo nang humusga. Kaya pala ito kinuha ng Malacanang. Okay? Okay, so yan ang una nating pag-usapan. Itong pangalawa nating pag-usapan. Itong si Senate President Cheese Escudero daw, hindi raw niya tatanggapin ang Vice President post sakaling mapatalsik itong si VP Sara sa pagka-Vice Presidente. Yan ang sabi niya. Kasi tinanong siya di ba? Kapag ma-impeach na si VP Sara, hindi na siya Vice Presidente. Syempre, dalawa lang kayong pagpipilian It's either si Martin Romualdez at si Cheese Escudero, the Senate President. Tinanggi niya. Hindi raw niya tatanggapin. Yan ang sabi ni Cheese Escudero. Ang tanong, bakit? Mamaya pag-usapan natin yan. Itong pangatlo na ating pag-usapan, ito, grabe ito. Uminit itong balita ito ngayon. Ito ay patungkol sa PhilHealth. Sabi dito sa balita, ang paglipat ng pondo ng PhilHealth sa fully funded ng programa, ito ay question ng Supreme Court. Ito, good job dito kay ito, I think itong si Lazaro, Chief Justice Lazaro. Tinatanong ngayon, bakit itong fully funded na programa dinagdagan nyo pa gamit ang budget ng PhilHealth? Yan po ay a slap on the Filipino people. Marami pong taong mga nagkakasakit tapos dito kayo kukuha ng pera sa PhilHealth, 'di ba? Anong tawag niyo doon? Kapal-kapal rin ang mga mukha ninyo, 'di ba? Sobrang kapal ng mukha. That's under yan sa kategory ng unprogrammed funds, tapos dadagdagan nyo using the PhilHealth money, di ba? Okay? So, yun po ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video natin para ito ay kakalat sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi. And at the same time, ang mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong bagong balita. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so unahin muna natin itong video, okay? Warning! May warning lang ako. Okay? Ipapakita ko itong video na ito, tapos hinaan nyo
hinaan nyo na lang yung volume ng cellphone ninyo, okay? Kasi po, ang makikita nyong video ay medyo parang nagwawala itong PCO. Ano lang, parental guidance sa mga nanonood ng mga bata. Kasi nagsisigaw-sigaw ito eh. Ito panoorin natin. Pasok, PCO, Attorney Claire Castro. Tulong sa akin! Tinulong ko para magtanong sa kliyente ko! Grabe, no? Sa kanya talaga lahat ng sigaw ng boses. Kaya pala ito kinuha ng Malacanang. Kasi ganyan rin sila eh. MPD media kayo. Kakampi niya ba yung media? Hindi na ay Ayan si ano yan, si Attorney Claire yan. Yan. This is an old video. Pero alam nyo naman kung kukontrahin mo ang taong bayan sa mga, kasi kinontra niya si Duterte. So that's one way of saying na kinontra mo na rin ang taong bayan. Talagang yung mga lumang video ninyo na makakalkal. Ito na po yun. Taga-ABS-CBN po ako, pasensya na tunong. Taga-ABS-CBN ba ako? Ang yabang. Ano ngayon kung taga-ABS-CBN ka? Pantay-pantay lang tayo lahat dito, di ba? Tutulong lang ako dito. Taga-DCRJ po. DCRJ na natin you are? Walang Attorney Claire Castro po. Walang warrant, sir. Kinaladkad sa SM Mall. Walang warrant, walang ginagawa. Ang hirap dito sa babaeng to, makipag-usap ka ng maayos. Huwag kang sigaw-sigaw. Tumataas na nga ang tension tapos sigaw ka pa ng sigaw. Hindi yan maganda. Diba? Instead na you will communicate the authorities dyan o kung sino man ang authority dyan, hindi nyo na magpag-usapan ng maayos kasi tataas yung tension dahil sa boses mong mataas. Diba? So, attorney ka pa naman. Yan ba ang itinuturo sa inyo nung naging attorney, nung naging estudyante ka sa law? Wala talaga ito. Palpak ang pagkakuha ng Malacanang dito. Kasi po, tingnan nyo yung mga spokesperson dati ni former President Duterte. Si Attorney Panelo. Di ba? Kalma lang. Nakita mo ba si Attorney Panelo na magsigaw-sigaw? Wala. Hindi mo makita. Si Attorney Harry Roque. Di ba? Makita mo si Attorney Harry Roque kahit galit na yung si spokesperson Harry Roque, hindi yan sisigaw. Kalma lang. Pero ito, dapat doon ka sisigaw sa palengke. Marami doong sumisigaw eh. Palengkera eh. Yeah. Kaya, alam niyo sa totoo lang, Malacanang, malas kayo. Bakit ito yung kinuha nyo? Ay! Tingnan pa natin tingnan pa natin yung video. Complaint. Walang ginagawang krimen sa SM Mall, San Lazaro. Sabi nga nila, with the emotions are high, the intelligence is low. Yan ang nangyari sa kanya dito, di ba? Kasi mainit na ang kanyang emosyon eh. Hindi na siya gumagamit ng utak. Ay nako. It's a failure on the part sa Malacanang. Para kalad ka rin. Walang complaint pinapakita. Opo. Sa Attorney Claire, you are? Meron siyang dito. I think, duda ko rito may kliyente siya. Itong may kliyente siya dito. I don't want to brought up the sitwasyon. No? Ang akin lang, uobserbahan natin ang kanyang ugali dito. Hindi sa hindi sa issue dyan. Okay? Yung ugali lang niya kung how she solved the problem. Okay? So, ganito po ang magiging mangyari sa Malacanang. Hindi mapakiusapan. Bongbong Marcos, F.L. Liza, ito yung mangyayari sa Malacanang sa kinuha ninyo. Magsisigaw ito kapag mapipikon.
counsel po ni Jackson. Nagulat po kami. Walang warrant. May text po sa amin Yan may yung babae na magkita. yang may tattoo, yan yung ano niya, yung kliyente niya, yung nakahubad. Sila sa mall para pag-usapan ang bata. Tapos papahuli. Bakit sila agad nandoon? Frame up? Opo. Frame up ba to? Ba't kayo lahat nandoon? Walang tao dito nung pumunta kami. Frame up raw. Wala na akong paki sa sitwasyon na dyan. Ang paki ko, yung ugali niya. Dahil nandun nga po kami sa follow-up station. Follow-up? Anong Yung complaint ko, ma'am, hiningi mo, sabi mo sa akin, confidential. Walang complaints. Paano follow-up? Confidential, ma'am. Kailangan malaman ko rin yung reklamo sa akin, ma'am. Ano yan? Anong case number? Ipapalit pangalan yung kaso. Ipapalit pa lang ang kaso. Di ba? Attorney ka. Ha? Kaya nga ang di ba sa nakikita natin most likely sa iba ang mga sumisigaw yung kliyente, di ba? Yung attorney kalma lang. Dito baliktad. Yung attorney yung sumisigaw, yung kliyente siya yung parang abogado. Di ba? Ang kliyente po, yan ang ating asahan na yun. Siya yung mga sisigaw, siya yung magagalit, tapos yung attorney, nasa likod lang yan, mag-explain, magkalma, di ba? Dito baliktad kasi, siya yung sumisigaw, yung kliyente niya, tahimik lang. Ay, nako. Iniimbestigahan pa lang yung ipapalit pa lang ang kaso para huligan. Walang warrant of arrest. Alam mo, Attorney Claire, hindi ko alam kung nakapasa ka ng pagiging attorney mo, kung bright ka ba o hindi ko alam ha. Pero hindi ka ba tinuruan? Kasi yung mga sigaw-sigaw mo dito, mas lalong hindi po masosolve ang problema mo dyan. Hindi ka mapakinggan. Why don't you request na mag-sat down kayo sa isang lamesa, explain kayo para bababa yung tension, tapos magkakaintindihan kayo. Hindi yung sisigaw ka ng sisigaw, hindi na yan makikinig sa'yo. Di ba? This only shows na wala talaga siya dito, no? Hindi siya marunong dumiskarte ng sitwasyon. So, in conclusion, ang nangyari po ngayon sa Malacanang, ganyan ka. Ang hindi mo, duda ako, hindi mo direktang ma-answer yung mga tanong ng media kasi ikaw, ang inuuna mo, babanatan mo yung mga kumukontra ng administrasyon. Kagaya ni former President Duterte. Yun ang alam mo na hindi po, sa totoo lang, hindi po napapansin ng taong bayan kung ano yung mga solusyon ng problema ng Pilipinas. Hindi po, ang napapansin po yung issue na binabanatan mo si Duterte. Instead na malalaman ng taong bayan, ganito pala ang ginawa ng administrasyong Marcos para dito sa mga problema, ito mga proseso na ito. Hindi na yun mapapansin kasi ang inuuna mo yung mga issue. Alam mo naman, ang bansang Pilipinas, marites lahat, di ba? Marites lahat. Ang tunay na issue na sa bansa natin, hindi na yan mapapansin. Ang mapapansin, yung mga marites mong banat kay Duterte. Kasi yung taong bayan, yun po ang yun po ang gusto nilang pakinggan. Kaya sabi ko, this is a failure on the part of Malacanang. Bakit ito yung kinuha? Bungangera. Failure. Walang warrant of arrest. Ma'am. Sa totoo lang, no? Siya yung attorney dyan, pero siya yung pinakamalakas sumigaw. Ay. Parang hindi siya attorney, no?
Sino ba itong kliyente mo, Attorney Claire? Masabihan natin, sir, wag ka nang kumuha dito, sir. Mapahama ka rito. Hindi, joke lang. Alam mo, mas lalo mong pinahamak yung kliyente mo dito eh. Oh, sa totoo lang. Mapapahamak yung kliyente kasi hindi na pakikinggan eh. Di ba? Hindi na pakikinggan si yung attorney diyan kasi hindi ka respeto. Siguro yung ibang mga tao diyan hindi nila siguro alam na attorney siya. Kasi sumigaw. Diba? Ay, pakita niyo muna sa akin! Huwag magdagwa sa kliyente! Ay, kasalanan! Alam mo, Attorney Claire, anong description ko sa'yo dito, ha? Ito yung description ko sa'yo dito. Para kang ano dito, para kang bumibili ng suka na hindi tama yung binigay na sukli. Yun ang nakikita ko dito, ha? Para kang bumibili ng suka na binigyan ka ng kulang yung sukli mo. Kaya nagwala siya. Ano kasalanan ko? Para pagtalo ng kliyente ko, kasalanan? Ganun ka na baka-abusado? Oh, 'di ba? Sinisigawan niya pa, oh. Sinisigaw-sigawan mo ako dyan. Oh, 'di ba? Kalma lang si ate, ha? Kalma lang si ate. Sabi niya, sinisigaw-sigawan mo ako. Oh, hindi ka makipag-usap ng maayos. Ikaw, hindi ka na nalagyan ng kliyente? Oh, 'di ba? Imagine that one. Di ko nga alam kung mabango yung kanyang bibig. Nilapit niya pa ang kanyang bibig. Ganun, oh. Oh, siguro nabahuan si ate sa kanyang bibig. Oh, tingnan niyo, nakasimangot si ate. Sinigaw-sigawan pa niya ba? Wala talagang walang modo. Pasensya na po talaga, ha? So, yun po ang yun po ang video. Kayo na po humusga. Okay, punta tayo dito kay Cheese Escudero, ha. Itong patungkol kay Cheese, ayaw rin niyang maging vice president, sabi niya. Sige, ito, Cheese Escudero, pasok. Nilinaw ni Senate President Francis Escudero na hindi siya interesado na palitan si Vice President Sara Duterte sakaling maalis ito sa pwesto matapos ang Of course, Cheese Escudero, hindi ka interesado kasi hindi naman ikaw yung kukuning vice president eh. Alam mo, Cheese Escudero, huwag ka ring filiret, no? Kung sakasakaling ma-impeach itong si VP Sara, alam na natin ang Malacanang kung sino ang kuning vice president. Si Tambaluslos. So wag kang masyadong filiret rin, ha, Cheese? impeachment trial. Hinimok din ng senador ang mga mambabatas na nagsusulong ng impeachment na linawin ang motibo upang hindi mabahiran ng personal na interes ang magiging paglilitis sa pangalawang Pangulo. Ayon sa konstitusyon, mamimili ang Pangulo ng mga maaaring kapalit ng Vice President. Di ba? Si Bongbong Marcos ang pipili kung sino ang papalit kay Vice President Sara Duterte. Bongbong Marcos, si First Lady Liza Araneta Marcos ang i-Vice President mo. Para masaya na kayo, ha? Sa inyo na lahat. It's either si FL Liza or si Martin Romualdez. Wow. God save the Philippines. Ay, naku, kawawang Pilipinas. Mula sa hanay ng mga mambabatas na at least 40 years old, tsaka ito magkahiwalay na pagbobotohan ng Senado at Kamara. Kasi ang requirement ng pagiging Vice President is 40 years old pataas. Di ba? Pwede pa si Enrile dito.
Si Enrile, 101 years old na si Enrile. Hindi ako interesado maging bise. Ang pangit naman nun sa panlasa. Okay. Kami magdedesisyon, kaugnay niyan. Tapos yung pala, interesado ko at gusto ko pala. So ngayon pa lang sinasabi ko na, hindi ako interesado, tatanggihan ko yun. Hindi ka interesado dahil hindi rin ikaw ang kukunin. Ay. Inalok man sa akin yun. Ayan. So, yun po ang balita ngayon, ha? Hindi pa, imagine ha, hindi pa hinihiring ang impeachment ni VP Sara, ha? Hindi pa hinihiring. Hindi pa nga natin alam kung si VP Sara ay ma-impeach. Hindi pa natin alam kung si VP Sara ay mananalo sa hearing, di ba? Pero ang pinag-usapan, sino na ang papalit? Tingnan nyo nga naman, di ba? So, alam na this. Kung i-hearing si VP Sara, ang desisyon dito, political pa rin. Hindi pa na hearing, ha? Wala pang hearing. Pero ang pinag-usapan, sino ang papalit? Ay, nako. Diyan mo talaga makikita kung gaano kagahaman sa kapangyarihan itong mga administrasyong ito, no? Grabe. Ay, hindi priority nila ang pagtulong sa tao. Ang priority po nila ang kanilang sarili, kung paano sila mananatili sa pwesto. Ganyan po ang mga ugali nila. Ang tanong ko sa iyo, taong bayan, dapat ba nating ipoto itong mga taong ito? Hindi. Ay, nako. Kinikalibutan ako sa mga ugali nila, no? Okay, ito. Pag-usapan rin natin itong paglipat ng pondo ng PhilHealth. Sobrang laki po ang pera ng PhilHealth kasi halos lahat ng tao umaasa sa PhilHealth, no? Nagbabayad tayo quarterly, ganon. Tapos, kinuha nila yung budget raw ng PhilHealth dahil transfer nila dito sa mga unprogrammed funds. Unprogrammed, unprogrammed na mga programa ng gobyerno, no? Ang tanong dito, fully funded naman yung nililipatan ng pera. Bakit doon pa? Di syempre mag-question sila na baka may korupsyong nangyari dito. Bakit? Example, itong ahensya na ito, itong unprogrammed funds na ito, fully funded, ha, merong budget. Itong PhilHealth transfer dito, bakit yung itatransfer sa isang programa na hindi naman nagpo-problema ng pera? Ano tawag mo dyan? Kabubuhan. Siyempre, itong Supreme Court ngayon nagtatanong, bakit? Utal-utal sila ngayon. Ikaw, Martin Romualdez, ikaw man ang mga House Speaker ng House of Representatives, hindi mo ba ito naisip? O sadyang BO-BO ka lang? Di ba? Hawak nyo ang budget dyan sa House of Representatives. Hindi, anong layunin nyo? Kaya hindi maiiwasan ang taong bayan na mag-isip ng masama. Baka may korupsyon nangyari dito na naman. Di ba? Nagtatanong ang taong bayan dito. Play. Tingnan nyo, ha. Sa oral arguments kahapon kaugnay sa mga petisyon na tutol sa paglipat ng 89.9 billion pesos. Imagine that one, ha. 89.9 billion pesos ang transfer. Hindi ba kayo maalarma dyan? Sobrang laki. Baka sabihin na naman dyan sa mga loyalista, fake news ako. Paano naging fake news yan? Binalita yan ng UNTV. Itong UNTV, maka-administrasyon man ito. 89.9 billion yung transfer. Ang kanilang transferan, may, fully funded. Hindi nagproblema ng budget. Bakit doon nyo i-transfer? So,
shall we say, something's fishy about this? Ay! na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth pabalik sa National Treasury. Tinanong ni Supreme Court Associate Justice Amy Lazaro Javier si Solicitor General Minardo Guevara kung bakit inilipat ang unused funds ng PhilHealth para pondohan ang mga programa na mayroon ng nakalaang pondo o fully funded na. Fully funded na. Transfer. Huwag niyong sabing fake news, ha? Sila nang nagsabi niyan. Partikular na binanggit ni Justice Lazaro Javier ang Panay Guimaras Negros o PGN Island Bridges Project na yung mga bridges na yan hanggang ngayon hindi na ay nako. Yan ang problema sa gobyerno natin Panay nagmamayabang sa mga natapos na proyekto pero yun pala proyekto ng dating administrasyon. Yung sa kanila hindi pa natapos. Kaya kukuha na lang sila ng budget dito sa PhilHealth. Anong klase? Balita ko fully funded ito ng Korea Tapos, nagtataka ngayon yung mga tao. Bakit kinakailangan pang kukuha ng pera sa PhilHealth para dito? Dapat lang tayong mag-question dyan. Di ba? lumalabas na fully funded na anya sa pamamagitan ng isang loan mula sa South Korea. Ano pala, inutang ito sa South Korea, inutang. So, meron na talagang pondo yan. Tapos, heto pa sila. Magta-transfer pa sila ng pera from PhilHealth, i-transfer pa dyan para dyan sa itatayong bridges na dyan. Anong tawag na dyan? Doble na ang problema. Doble na, may utang pa sa South Korea tapos kinuha pa yung pera sa PhilHealth, 'di ba? O ganyan mag-isip ang itong administrasyon na ito. 'Di ba? Ganyan mag-isip. Lulong na, bangag talaga. The PGN Bridges Project appears to be fully funded. Fully funded, klaro 'yun. Si Chief Justice Amy Lazaro of Supreme Court na ang nasasabi dyan, by the Export-Import Bank of Korea in the amount of 174.49 billion. Imagine that one. May pondo na po, itong bridge na ito. May pondo na 174 billion pesos. Bakit kukuha pa kayo ng 80 billion dyan sa PhilHealth? Hindi pa ba kayo busog? Grabe! Plus, is there an urgency to transfer the PhilHealth Correct ka dyan. funds when the project is already fully funded? Your Honor, this is a matter really of delving into the wisdom of the legislature in allocating funds. Yes. So when funding a project that is already fully funded under the category of unprogrammed. Tinanong din ng mahistrado kung may nagastos na ba ang pamahalaan sa loan mula sa bangko sa South Korea para sa isang proyekto na hindi pa nasimulan. Has the government spent Yung inutang nila sa Korea, South Korea, tinatanong sila ngayon, may nagastos na ba? Kasi billion rin yun 100 billion plus rin yun Tinatanong sila ngayon dito. Anong yung sagot? even a single centavo from that loan, considering that the project has not even... Kasi reasonable siya kung kulang-kulang. Reasonable siya. Kasi billion rin yung inutang Reasonable siya kapag kukuha tayo ng pera sa PhilHealth para i-transfer natin dito sa bridge na ito kasi kulang yung Pwede yung ganon, di ba? Dito, anong sagot? started. there is nothing to spend. There is nothing to spend. Bakit nyo transfer? Yan ang tanong ng taong bayan. Bakit nyo transfer? Hindi pa ba kayo busog? For if the project has not even started. Muling tinanong ni Lazaro Javier Hindi pa nga. Yung rason niya,
wala kaming ginasto sa inutang namin sa Korea kasi hindi pa man nasimulan yung project. Oh, bakit kayo kukuha ng pera sa PhilHealth? Kung ganun. Oh, pang snacks ng trabahante? Billion? 89 billion? Bobo. Si Guevara, kung wala pang nagasto sa loan, bakit kailangan pang ilipat ang pondo ng PhilHealth para rito? Dagdag pa nito, nagkaroon din ng karagdag. Diba? Questionable. Kaya kayong mga loyalista ngayon, nagtitiis pa ba kayo dito sa gobyernong Administrasyong Marcos? Good luck. God save the Philippines. Ang pondo ang kaparehong proyekto noong 2022 na nagkakahalaga ng 50 million pesos at 57 million pesos noong 2023. Nangako naman ang Solgen na aalamin nila ang detalye hinggil sa issue na ito. Itutuloy naman ng Korte Suprema ang oral arguments sa mga petisyon kontra sa paglipat ng pondo ng PhilHealth sa March 4 ng alas 2 ng hapon. Dante Amento, UNTV. So, yan talaga guys. Yan ang katotohanan. Hindi na yan natin mabago. No? So, hindi po tayo nagkulang na nag-explain dito sa Donmar TV na hindi na po karapat dapat iboto itong mga senador ni Bongbong Marcos. Lagi ko niyang sinasabi. Kasi po, kung sila po ang mananatili dito sa gobyerno natin, bagsak talaga tayo, sa totoo lang. Bagsak talaga tayo. Kawawa. Kawawa ang taong bayan, sa totoo lang. Okay? So guys, libre po kayong mag-comment, mag-react sa ating mga pinag-usapan. At usap-usap tayo sa comment section. Okay? Mag-comment kayo. And also guys, paki-subscribe, paki-like muna at paki-share itong video na ito ha, para kakalat at mamulat ang mga mata ng mga loyalista. Mag-like and share kayo, share. And sa mga bago pa dito sa Donmar TV, subscribe na kayo para updated lagi, okay? And meron tayong pangalawang channel, Donmar TV, Balitang Totoo. Nag-a-upload tayo doon ng mga videos na hindi natin ina-upload dito sa ating main channel. Balita pa rin, okay? Okay, maraming salamat sa mga audience na nanonood at sa mga moderators. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines. Bye-bye.